Nagsalita na ang dating legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Atty. Panelo matapos himukin ni Pangulong Marcos Jr. na humarap si Pastor Apollo Kibuloy sa Kamara upang sagutin ang mga ipinupukol sa kanya. Ayon sa abogado, kung pagbabasihan ang batas ay wala na raw silbi ang pagpapatawag pa kay Pastor sa Kamara. Dagdag pa ng abogado, dahil sa mga pahayag ng mga testigo ay inakusahan na ang pastor ng krimen. Dapat raw ay sampahan na lamang ng kaso si Kibuloy at sa hukuman na lang magharap-harap. Mr. President, that is not the forum. That is not the entity that is assigned by the Constitution and by law to hear somebody's side accused of a crime. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi, unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo. Inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Doon naman sa House of Representatives, wala rin ng legal basis nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po ikaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman ho siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Nagsalita na si dating Pangulong Duterte dun sa naganap na Senate hearing. Totoo naman yun kabulastugan naman talaga yung aligasyon niya. Sabi ko nga nung isang programa natin sako-sako doon ng mga baril. Bigat-bigat ng baril. Doon sa chopper niya, 4 lang ako pwede sumakay doon Yun lang ang weight na pwede. Dadagdagan mo pa ng mga baril. Mm-hmm. Tama rin yung sinasabi niya. Saan mo kukuha ng baril yun? Religious leader lang ito. Marami ito, puro dasal. Siguro, sakong dasal, ibigay mo. O kaya, motorsiklo. Pwede pa. Pero hindi mo isasakay sa helicopter. Pero alam mo, Attorney Sal, sinasabi ng witness dun sa bundok, diba? Sa Glory Mountain kung tawagin namin. Doon daw sila nagbibigay ng mga baril. Tapos, have you been there, Attorney Sal? Many times over. Kung makikita mo sako-sako doon, yung mga bulaklak na tinatanim doon, Attorney Sal, para pagandahin yung lugar. Baril, wala kang makikita doon. Mga halaman, pwede. At saka, magagaan yun. Kung yun ibibigay kay Presidente Duterte. Pero wala ako nakita ng halaman doon sa kanyang bahay. So, hindi rin halaman yun. Do you see this as a desperate move, Attorney Sal, sa mga kalaban ng mga Duterte? You have mentioned yesterday that Pastor Apollo is a collateral damage doon sa mga gustong sumira sa mga Duterte, nadadamay si Pastor. Pero, Attorney Sal, on the other side, nakikita tuloy ng taong bayan natin, anong meron sa mga Duterte at kay Pastor? And why are these people, Attorney Sal, ay nagsasama-sama, to destroy and taint Pastor Apollo si Kibuloy and the Dutertes? Kasi yung dalawang yan, may kanya-kanyang following yan. May huge following yan So you have to destroy it. Kaya sabi ko nga, yung mga detractors, critics, pati na yung mga kalyado ni Presidente Marcos Jr., hindi si Presidente Marcos Jr. Yung mga kalyado ng gumagawa ng lahat ng mga kawalangian and tinkering and messing up with the Constitution. Di ba sabi ko, do not tempt the gods of destiny. I will add another thing to that. Not only the gods of destiny, do not tempt the people's patience. Do not tempt the people's tolerance sapagkat may hangganan po yan. Tama. Lahat may hangganan, Attorney Sal, pati pasensya ng taong bayan. Pero, yun nga hanggang saan kaya matolerate natin yung mga kababayan. Sana'y meron ang wakas ang kalokohan nyo. Attorney Sal, mayroong mga bagong patakaran sa pagsasagawa ng mga committee hearings sa Senado, particular na sa pagdalo ng mga inibitang resource person. Kinakailangan kilalanin at igalang ang mga karapatan ng mga resource person o mga saksi na ayaw dumalo sa mga pagdidiin tulad ng mga ginawa ni dating Socio-Economic
Planning, Secretary Romulo Neri, na sinang-ayunan din ng Korte Suprema ang panawagan ni Neri na karapatan niyang tanggihan ang pagsagot sa mga tanong na itatanong sa isang congressional inquiry, kaya't klaro ang desisyon ng pinakamataas na hukuman na ikinakailangan igalang ng Senado ang karapatan ng mga resource person kung sino man ang iniimbitahan nilang magsalita doon. Sinong Neri yan? Si Romy? Who's Neri? Who's Neri saying? The Neri, matagal na to yung Neri case lagi mo ni-mention ni Senator Si Romy Tolentino. Neri siguro yan. Anyway, alam po ninyo, you don't even have to put rules on that. Kasi that's basic. Basic right. Hindi lang right ha. Inimbitahan mo, bisita mo ba't mo pinapastos? Hindi ba, pag nag-imbita tayo ng bisita sa bahay natin, lahat ng courtesy, lahat ng accommodation binibigay natin. Tapos iimbitahan mo. At tandaan po ninyo, kaya kayo naimbitahan para matulungan sila, maliwanagan sila on particular issues and subject matter. Pagkatapos babastusin mo, binubuli mo, nagmamayabang ka, buti sana kung magaling ka. Hindi naman. Attorney Sal, payahing Canberra, Australia ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago lumipad kanina, si Pangulong Bongbong Marcos ay Lumipad siya gamit ng eroplano. Saan nagpunta? Australia. Siguro kaugnay sa kanyang mga state visits. Yes. Pero actually, dalawang beses Safe trip. Dalawang beses siya pupunta ng Australia. Babalik pa siya after 2 days. No? Pero before that, nagkaroon ng ambush interview. Okay. Si Pangulong Bongbong Marcos. And this was, the Malacanang press corps was able to ask him na, his side, his reaction dun sa naging pahayag ni Pastor Apollo Siquibulay. And with that, narito yung bahagi ng interview kay Pangulong Bongbong Marcos at narito ang kanyang tugon. Sir, yun lang namin statement yung sa naging statement ni Pastor Kibuloy. Pastor? Kibuloy, sir, he's claiming that you and the First Lady is conniving with the U.S. Assassinating. The U.S., the cases against him in the U.S. Were filed before I became president. So I guess he's very worried. No. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Kaya kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya submit, mapapakontempt siya. Tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. That we were trying to be fair here and allowing him an opportunity and forum to make his case. So I think he should take advantage of Pero it. sir, yung claim niya po na assassination. So what's your take on this? Hindi yung nakatenta nila. Bakit? Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Ha? What, I mean, why would anyone want to do that? Maybe he's just very, wala na. I just, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Bakit siya assassinate? Nakatenta nila po, Mr. Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. But again, the best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. All right, Attorney Sal? Tama ko yung sinasabi niya na ibigay ng side. But, Mr. President, that is not the forum. That is not the entity that is assigned by the Constitution and by law to hear
somebody's side accused of a crime. Ang entity po dapat dyan ay ang hukuman. Kaya dapat mag-file. Kasi, unang-una, wala akong legal basis na tawagin yun si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa Senado. Dahil binibigyan nila ng plataforma yung mga testigo, inaakusahan siya ng krimen. Kung inaakusahan mo ng krimen, di mag-file ka ng kaso. Pag dumating si Pastor Apollo doon at nagpaliwanag siya, iyon ba mariresolve kung totoo o hindi ang mga paratang? Hindi. So bakit siya pupunta ron? Doon naman sa House of Representatives, wala rin ng legal basis nor factual basis. Bakit kanyo? Ito po ikaugnay sa paglabag di umano ng prangkisa ng SMNI. Hindi naman ho siya opisyal. So anong makukuha nilang impormasyon doon? So wala rin. Ang nakikita ko dyan, talagang gumagawa lang kayo ng kaparaanan para pag hindi siya dumating, makontempt at arestuhin nyo, ikulong nyo at hiyain nyo sa taong bayan. Yan ang nakikita ko. Tama ka, Teresa. It's not a proper forum eh. At saka, on the side of Pastor Attorney Sal, on his side to explain on the allegations being hurled against him, Attorney Sal, Pastor Apollo was able to explain in many instances dito sa SMNI, every time na meron siya mga live programs. Pero dahil sa iniipit siya ngayon ng gobyerno, Estados Unidos, at maging ng gobyerno natin, Attorney Sal, hindi na nakakapag-live ng program si Pastor. And kaya nga, pero despite that, Attorney Sal, sumasagot pa rin si Pastor. Meron pa rin siya mga audio statement na nilalabas at naipapalabas pa rin natin dito sa SMNI at pag ng ibang network at naisasagot pa rin naman ni Pastor ang kanyang side. Pero gaya ng sinasabi ni Pastor, korte, yun ang hamon niya. Sa korte niya sasagutin. And given that, Attorney Sal, yung mga nagbibigay ng mga false statement against Pastor, binasura na ng korte. Ng persecution pa lang, Attorney Sal, yung mga kaso against him. At inuulit-ulit nila sa Senado. In other words, yung pong akusasyon ng mga testigo niya sa Senado, ang sabi ng piskal na nag-iimbestiga, walang probable cause, kaya ho dinismiss. Assuming na meron na ngayong probable cause. Kasi kung may na-ebidensya nung una, malakas na ebidensya nyo, o di refile mo para malaman natin kung pwedeng ilagay sa hukuman na yan. At magkaroon ng pandinig at marinig na natin yung prueba mo at yung depensa naman ni Pastor. And this is a recent na press conference sa Department of Justice. Tinanong din si Justice Secretary Crispin Remulla. Boying Remulla kung may request ba for extradition. Sabi niya wala naman. Tapos sinabi niya na may mga request na silipin muli, balikan yung mga kaso na inihain laban kay Pastor na napasara na-dismiss na, silipin daw ulit, balikan ulit. Alam po ninyo, kaya hindi sila nagre-request ng extradition. Number one, as I said, walang ebidensya. Pag yan in-extradite nyo, di kinulong doon si Pastor. Naku, lalong ipupuspon para nakakulong lang siya. Ngayon nga hindi pa nakakulong, puspon sila ng puspon. Lalo na pag nakakulong yan. Indefinite ang kanyang detention doon.